number 2. But he said, immediately after that, after experiencing that incident, he said, that decision, that result, that broken my heart when I was thinking that I will be the first to see. Hindi ako banggit na doon. Ang symmetry, ang balance ng body niya pag maganyan siya. Yung mga dito. At saka white siya, at saka handsome. Sabi niya, that decision was good for me. It was good for my pride. Maybe if I won in the contest, maybe, I don't know what happened, maybe this made me so proud of myself. But when the decision was made and he was only second, he was speaking first and second na siya, it breaks his heart, but it made him humble. Sometimes God permits brokenness. Your desire, at magtingin mo, hindi ko ma-first sa pag-mark sa graduation sa mark. Mag-graduation. Pasmate ko, hindi ba? Ito manalo ba? Ito ang first. Baliktad, opposite sa iyang thinking. When he passed that brokenness, he think niya sa sarili niya. And it made his mind, and he saw everything. There is a song which says, he washed my eyes with tears that I might see. Sometimes, if there is no brokenness, how can you wash your eyes? If you will not wash your eyes, you are seeing things differently. After the washing, hugasan mo na ganing mata mo, makatingin ka. Mag-clear na. At ang tingin mo right. Pag that's pagani ang washing, wala ka ma-wash, ang tingin mo sa sarili mo, taas ka. Tingin mo sa iba, ginaganyan mo. So if incidents in life that are so painful cause us to have tears, where is God? Where is God? During the time of pain and during the time of trouble that cause you, kasi I cannot understand you more, and cause you to have pain and cause you to shed tears kung ganyan ka. Time will let you understand. Later on, ang paningin mo sa ibang tao, taas na. Ang tingin mo sa iya, mababa. Tingin mo masyado, ang color niya black. Ganyanin mo. Wala nagiganyan ko ang classmate ko. Sabi niya, alam mo kung tingin mo sarili mo. Mundo mangkir ay mga face. Kala mo, perfect na ang sa iyo. Pag tingin mo sa mirror, different. And what makes you see what is right in yourself? Ay sabi ni isang philosopher, kung study yourself, different ang tingin.
when you study God, you will have a right picture of yourself. Magpunta dito sa ay. Pag magkuha kayo sa mga bagsak ka, paningin mo sa iyong sarili, iba. That permits brokenness. For what purpose? Kasi ang mata mo, ang tingin mo sa iba, mababa. Tingin mo sa sarili mo, ganyan ka. So, God will permit brokenness so that it will wash dirt in your eyes and make it clearer. Brokenness was permitted by the Lord. Many verses in the Bible that brokenness is somewhat an instrument of the Lord. And God will not meet you if you are not broken. Why do I need the Lord if I am? What is the opposite of brokenness? Anong opposite? What is the opposite kung broken ka? What is the opposite? Sabi. Opposite sang broken ganit, sang broken. Na-break ka ganyan. Ano opposite? Straight. Full. Magaling ka. Maayo. Well. Kung there is fullness, everything is fine, wholeness, you don't need the Lord. You won't cleave to Him. As it's very, very important that I need the Lord. Mag-cling ka. But in your brokenness, you will stick to the Lord. See, na-remember ko nga word na stick na si Jacob. Si Jacob, the Lord permitted the brokenness in his life. Kasi si Jacob kasi puso, very clever. Tingnan niya ha, he will get something from you. Tingnan niya iyang brother na red ang color, magaling magpunta sa field sa maghuli ng deer, galing. Kaya nasa bahay niya sa palagi, kay ginaganyan siya sa iyang mama. Pag uwi sa iyang brother, nag-lutong-lutong siya sa lugaw. There is something he wants to get from his brother. Birthright. Panganay sa first ang iyang brother, second lang siya. Kung second ka gani, kaunti ang no blessing. Kung first ka, there is double blessing from papa and mama. So, si Jacob, gusto niya. How? At ang Jacob, ang pangalan sila, ang meaning sa Jacob, not only deceiver, schemer. Mag-ano na siya, mag-amanaw? How? Sulit niyo? Paano ko makapas sa test? Na wala ko naka-study? How? Ganyan siya. Ganyan ang name nga Jacob, na kuna ang meaning sa he will seize up everything, he will plan, and he will make it really a smart idea. Di ganyan ng iyang brother, di ganyan ng iyang father. But later on, di ganyan man siya, God permitted him who deceived Jacob. Sino? Ang iyang angkol. Angkol yan si Laban. Kaya na in-love siya sa
na daughter na guwapa. Nag-sacrifice isang 7 years. Sandali lang, very short lang, ang 7 years. Pag ginkasal sila sa gabi, ang marriage sa that time, ang marriage nila, marriage ceremony sa that time nila ni Jacob. Ma-enter sila sa room, madilim. Nandoon si Jacob, dalhin doon ang babae dalhin doon. So madilim hindi nakita. Sang morning, sang nagkita niya nga maliwanag na, dito rin ang face. Sa movie ganyan si tulog siya sa bed. May kasama siya. Pagtingin niya, pangit sa tubig. Jacob siguro. Ma-imagine mo si Jacob pag-gising niya. Different na itong babae. Libang ang mata. Si Rachel, guwapa to. Ano itong na-inlove niya? Pag-gising niya na kay different man. Kaya isang gabi, hindi niya nakita. Suko siya. Ma-break na iyang heart, suko siya. Punta sa iya papa. Ang iya uncle, si Laban. Why did you deceive me? Pero sa inside sa iyang heart, because you have been deceiving people before. Your father, your brother, you deceive now. Bayan. Pero na-break ang iyang heart. It did not make Jacob to stop planning and deceiving and scheming even with God. Sang mauwi na siya, he will go home to his own place. Kay place to sa kaya sa father-in-law. Ang huli niya, kinabahan siya. Very much kaba. May children. Kung ako lang isa, okay lang. If my brother will kill me, ako lang isa, okay. But now I have children. Maliliit. Pag magdating ang brother ko, mamit ko sa way, na kapag dangerous. So nag-scheme. Idea. Wala kang kwarta, idea. Baba na kamo, baba. Baba, kay may idea ko. Kay mangungkap ko din. Paman to si Jacob, mga idea. So sabi niya, itong gawin ko. Tagahaan ko sanggit ng mga animal, mga sheep, Egypt ko na. Sabihin mo kung mamit mo you met my brother Esau, tanungin kayo, ano to? Gift na sa imo sa imo brother na si Jacob. Tanga nga ang iyang heart. That's number one. But not contented with it, kinabahan sa mga yun kasi narinig niya iyang brother with 400 soldiers, mga militant men. Kinabahan siya. Remember niya ang promise pag-escape niya sa iya mama, sa iya bahay pag-escape niya. Sabi sa iya brother, wait ka lang, pag mapakay. Wait ka lang. Kinabahan maayo si Jacob. What did Jacob do? Not contented with his skin nga tagaan gift, separate ka pa. Separate. Pag doon ang una, pag may narinig na may mga servants mag-report, magsabi sa iya na may tubo doon, maka-escape dito. Gin-plan niya atong mga not to so much love doon sa una. Ang very, very much love dito sa huli. Para nga kung may tubol, maka-escape. Mauna ang ganyan niya, skill niya. Ano niya ang plan? Idagdagan niya pa, idagdagan. Ang pinakalas, baliktad ba? Ang pinakalas, this is not enough. Kailangan, I must be sure that God will bless me. So, siya, sabi niya, tanan na doon, pag una kayo, mag-una. Ako lang ang last.
Kay gali, secretly, wala siya nagsabi doon. Nagpunta siya sa brook, nagpunta siya doon, sa Peniel, nag-wrestle siya, nag-wrestling siya sa angel, which is God. Gin-wrestle siya. Pagkaalam ni Jacob na this could be God, God's messenger, hinawakan niya tulo. Sa evening na nag-wrestling sila, okay lang na. But kung mag-morning na mag-wrestle, makita niya ang mukha. So sabi sa angel, sabi ni Jacob, free me, free! Sabi ni Jacob, no! I will continue on holding to you. Sabi sa angel, let me free! Kaya mag-morning na, magkaan na ang sun. Sabi ni Jacob, no! I will hold on to you. If you will not bless me. Sabi sa tuso, tuso. Sabi niya, if you will not bless me, ginapakluman sa ulo ang blessing, I will not free you. But the angel, para siguro buyan siya, ginpanagtok dito. Mauna nga maglakaw siya para sa akong kaganyan. Starting that day, si Jacob nag-walk siya, gabi ang tiyang. Wala ka ginlisok sa angel na niya tigil. Bukuha mo na siya. But what is the meaning of that? Si Jacob, schemer, na kung hindi niya makuha ang gusto niya, hindi niya pabuyan. So, sabi sa angel, that was also the time na God is, sabi sa nag-observe ang God ba, many different things had happened. Itong heart ni Jacob, wala din nagliso. Nagaplanan sa mga plan. That time, sang resources ng angel na balik ang iyang natuloy, na-feel sa angel na ito siya serious na serious. If you will not bless me, I will hold on to you. So, sabi sa angel siya, I will bless you. Sino ang imo pangalan? Sabi niya, Jacob. Jacob. Starting today, your name will not be anymore Jacob, which means deceiver, kapang deceive ka, kapang daya ka, kapang ganyan ka. Iganyanin mo ang tao pag you are a supplanter, a deceiver, you are a cheater. Change na pangalan mo. Your name will be Israel. Muna ang nation sa Israel from the name Jacob. Israel ka na. Jewish people. So, binuwian siya. So, sure na siya, hindi na sa akin nakabahan na kung mag-meet sa iya brother, ay na. So, that was brokenness in the part of Jacob that made him change. So kung mag-ask kita sa question, if we ask the question, what makes brokenness leads to blessedness? The life of Jacob explains to us. Very clear. Padalaan siya sa trubol. Ano itong first step? San si Jacob nag-indeceive yung iyang brother, in-stolya ang birthright. Ang blessing bagit ang prayer sa iyang papa. Sabi sa iyang papa kasi ay sa igulang mo ko ba? Mag-feel ko na nga niya na ako mamatay. Sabi niya sa kay brother Esau, narinig sa iyang mama, nag-uusap ang papa, ang brother na si Esau. Sabi niya, you go, you hunt deer, you cook it, you cook mo, with it, so that when I am blessed, I am full, I will bless you. Sabi sa mama, kung ang blessing na prayer mahatag sa kay Esau, wala ka na. Hindi ka na sa blessing. Hari. Sabi ni Jacob, mag-pretend ako. Hindi madali. Kasi bulag to si Papa. Bulag. Ganyan niya mapahikap. I-feel niya man ang imong kamay. Pag hindi ko hiri, mahuli ako instant na blessing, i-curse. At saka may smell.
Smell. Ang smell sang person nga palagi doon sa field nagapang uli sang deer, may smell. Different. Sabi sa mama niya, easy. Ang damit nila nga old naging ilisan ni Isaw, ipalit, gamitin mo. Tapos, ang skin sang lamb na imo giihaw, ibutang din mo. So, pag sabi sang papa, let me touch you ganyan. Oh, kaya ito may skin. Oh, the boys is the boys of Jacob, but the skin is the skin of Esau. So, sabi niya, let me smell you. The smell is like Esau, but the voice is like Jacob. Ibulap man siya. So, to make it short, ang prayers and blessing nagpunta sa kay Jacob na deceiver. But after that short while, dumating ang iyang brother. Na-surprise ang iyang papa. Who is that one who entered in the room and I have blessed him? Finished! Wala na. So ang brother niya na si Esau, hindi naman ka mapatay kay buhay pa papa. Wait lang. Magpapatay. Gusto na sabi siya, wait lang ba? Natalo ko sa basketball. Sikuhon na yun. Sikuhon mo ko. Wait lang. Na-assist Sir Alvin. Kabantay. So, what happened? Ang first na punishment ni Jacob, sabi sa inyo, prepare na siya. Kaya narinig mo ang iyong brother mo si Esau, patsyun ka daw. Pag mapatay ng papa, patsyun ka. So, prepare. Go to my brother Laban. Go there. So, nagdalik-dalik si Jacob. Tingnan mo itong punishment ni Jacob. He is a man who is not always traveling in other places. Palagi lang siya sa bahay, sa home siya palagi. O naka-learn siya sa luto sa kiyang mama. He is not a man who is, gaya sa mas dyan, ikot sa SM, palagi lang doon nag-travel sa friends si Jacob yan, ganyan lang. Homemaker, sa bahay lang siya yan. Homeboy. Dapat ang girl ang sa home, no? Si Jacob yan, homeboy. Hindi man siya bakla. Hindi man siya bro. Like lang siya magstay sa bahay. So, ang punishment nga medyo masakit sa kay Jacob, when he has to go to Uncle Laban, nag-iisa lang siya sila niya. So, pinabati. Kung ang heart ni Jacob, kaunti lang ang pride, dapat nag-change na siya. But, sometimes, ang brokenness ang iba, kaunti lang. Nag-change na sila. But other people, other students, they need a bigger brokenness. Kaya nga nilala masyado. There are incidents that will not make you surrender. Kailangan dagdagan. Kailangan very painful na brokenness. Imagine ang gabi na hindi nasanay, hindi na experience ni Jacob na mag-ikot sa field na wala sang bahay, na may mga wild animals na magtulog siya lang isa. Kag sa iyang kakaba, natulugan siya. God comforted him by dreaming a stairs going up and going down. Dapat nag-change na doon si Jacob. Ang iyang heart full pa sang pride. That incident of being so afraid, fearful, night time when you are alone, did not change his life. Hindi siya nag-decide na change na. Ginantay niya na magdayaon siya sa iyang uncle na very painful. And then later on, he will kabahan siya nga pag-uwi, he will meet his brother and will kill. Okay lang kung kill siya na isa, but the children, that made him to change.
Doon na to ang total surrender. There are incidents in life na painful that should have led us, caused us to surrender to the Lord, but sometimes ang heart na naapa ang pride, na nakapag-rooted na pride, it could not be easily make a man surrender. So doon nangapit si Jacob, nangapit siya sa angel. Kung buyaan ko na patay ko. Kung hawakan ko, i-bless ako. Why did he do that? Because he already had that brokenness that caused him to realize this is life. No nga. Ano sabi ko? Kung hindi ka broken, God will not come to you. God will say, you don't need me. So I will break you. May verse ako sa basahin natin ka na. Siguro first time ito na-met nga verse. Anong meaning daw? Prophet Hosea chapter 6 verse 1. Tingnan natin. Together. Joy? Ready? Begin. Come, let us return to the Lord, for it is He who has endured us and will heal us. He has struck us down, but He will bind us up. Brokenness. Simple nag-break sa iyo. As if, basing from that story, as if God breaks us up. Siya itong nagbali sa ating kamay. Siya itong nagbali sa imong puso na nag-iyak ka. Kahit kung hindi balion, if God will not break you, ang paningin mo iba. Ang paningin mo sa sarili mo, I'm well, I'm okay. But God will give you an experience in life, cause you to be broken, and cause you to see tears so painful. There you will surrender. Sabi sa mga leader sa Israel, ang ila leader na sabi sa ila tao, come, together let us come. Come where? They say, come, let us return to the Lord. Biniyaan pala nila Panginoon. And during the time when they left the Lord, something had happened, may mga troubles. Caused them to, ang mga troubles, ang mga brokenness, in other words, ang brokenness, what is a comparison? The comparison is that we are shaken. Kasi kung hindi, ito ang tao. Amen? Even though he is broken, could not see himself, he is thinking that he is well. Fine na po, fine. God will shake us. Uyugon ka. Pag inuyog ka, doon ka makarealize. Di ba kapag may trembling? Pag may linog, ilang taong happy na tao, kung ang daw confident na tao, ang strong na tao, during the linog, during the earthquake, pag maglinog, inak na tao pinapuro. Sang wala kalinog, ang tindog niya sa sarili niya, tingin niya, she's very confident. Pag naglinog, tanda niya nga body nagpuro. God is doing that to all of us. He will shake us up. Ito sa Bible, sabi sa Bible, everything here in this world are shaking up. Nakatulog ka na. There is only one thing that will not be shaken. It is the rock. The rock. Who is the rock? Ang small na rock, si Peter. Ang big na rock, si Jesus. So, everything on earth will be shaken. Excluding one. The big rock, Jesus Christ. Ano naman meaning sa shaking? Kung, for example, ang ginaisip ko ngayon, inang problems natin sa China ba? I don't know kung nag-iisip kayo kung sa inyong social studies, ang China, anong
Anong ginawa ng China sa Philippines? China. Doon malapit sa Palawan, doon malapit sa dulo sa West Philippine Sea. May naadra island, dito ang China, dito ang Philippines. In between, may naada island nga sometimes pag ang water mataas, hindi mo makita ang island. Pag ang water mababa, kita mong island. May island dira. Now, nagpatayo ang China sa ilang place na landingan sa ilang plane. Naadarang ilang mga soldiers sa bantay. Pero may mga Pilipino doon ay gina-claim sa mga old Pilipino, sa mga forefathers before, pinak na island owned sa Philippines. But now, gina-claim sa China. So, ang president, sumbong niya doon sa US, kaya sa UN, United Nations, sabi niya, itong China, nagapang-agaw. But ang China, hard, matigas. No, we own this. So, ang nakabahan ko, pag mag-away ang Philippines, US, China, what happens? Pag mag-away sa, layo mo ito, dahabaw mo ito. Ang problem, stop ang mga ginasem, stop na. We will be shaken. Pag may problem gani doon sa Europe, ang euro nga money, mag-small, ang dollar mag-small, we are affected. Ang Philippines, apektuhan. Pag nag-aaway doon sa labas, those are shaking. Ina-shake that. Ang mga Pilipino, kung i-shake doon sa labas, i-shake ang dollar, mapaulit rin mga dami ng mga Pilipino nga nagawag doon, mapurtuloy ng Pilipinas. Kaya kung nagusukot, sabi nila, ang hero ng mga nagawag sa abroad. Kumaon ng mga shaking. Now it's fine, it's okay, but God will sometimes has to shake us. Pag to shake ka, nang pag-usol ko din, mag-bridge yun. Pag maglinog, may earthquake, alam daw, nagataas. Ang strong na tao, ang mayaman, nagatago sa ilalim ng lamisa. Naka-experience ko doon sa Manila, sa taas na building. Number 4 siguro. Pag nag-meeting kami, nag-shake ang insik na mayaman kag dako ka tao, nagtago sa dalong lamisa. Ang itsuri niya daw makso. Wala siyang isog na tao, wala siyang break. Pag mag-shaking na, wala siyang break. Kung fine, no shaking, marami isog. Sino isog? Siya ako, duwa kita. Isog ko tanan. Pero kung may shaking na, kita ko sino ang white egg. Hindi magtago sa dalong lamisa. Ang mukha niya puti. Kaitong sa iya, pero mag-shaking na gani, ang mukha ka puti. God will use that. So si Jacob, saan ginuyog siya? Uyat siya sa angel. Kaya ang sabi ko, kung if there is no brokenness, God, you feel you don't need God. Why will I need you, Lord? I'm fine, I'm okay, there's no problem. But God will permit problems, brokenness. Then, maybe you will hear the leaders, come, though repentant leaders and leaders who are spiritually realizing these things will say, come, let us return to the Lord. He is the one who break us. He will be the one who will heal us. He's the one who has broken us. He will bind us up to mend us. Amo na sa libro sa Ruth, there was so much brokenness in the life of Naomi. If they will stay in MOAP, in that place, the continuation of the problem will is true. But if they will return, and they had returned, there was a beautiful promise, a star, a promise, that the great-grandfather of Jesus will be born by the name, ang pangalan niya si
O-B-E-D, Obed, nga nanganak sa kay Jesse, nga father ni David, nga lulo ni Jesus. If they have not returned, no beautiful promise of solving the problem. Ang problem ko ito. Ang problem niyo kag ako ito. Many times, we cannot feel brokenness in our life. Very confident kita. Tinitingnan natin sa sarili. Dapat sa una ka. Kasi ang problem ito, ang spiritual brokenness cannot be felt and cannot be realized, cannot be clearly seen, not until there is physical brokenness. Sabi sa Romans 5:23, 3:23, sabi, not one is righteous. Everyone has fallen short of God's glory. Dapat broken ka na. We have no ability. We are so poor, broken when it comes to spiritual. But we could not feel it. When we live life in sin, we are N-U-M-B. Ano nang N-U-M-B? N-U-M-B. We feel numb. Cannot feel. Katila ka pa sa PL na gin-press nyo yung PL na hindi na makafeel? No. The same feeling of a sinner. He cannot feel his situation. Ang akala niya, fine, okay lang. Because he cannot feel it. Not until God sends brokenness physically. Wao ng imong trabaho, wao ng imong money, tagaan ka sa, may money ka mas, tagaan ka sakit nga cancer, tagaan ka trouble in life. That's the only time you see brokenness in spirit. So, ang question, what makes brokenness leads to blessedness? Because brokenness makes you feel your spiritual brokenness also. That's the time you realize you cannot stand in your own self. You must have, pag mag-trembling gani, dapat may hawakan ka. Pag mag-uyog, dapat may puste ka nga uyakan or may tray kang hawakan. Nga wala nag-uyog. So, ang comparison sila, during the time of physical trembling, makita natin ang need of finding for a firm, strong foundation ng nagatayo. The rock which cannot be shaken. The rock which is Jesus Christ. Trembling ka. So, sabi ka, ito, others could be easily to be surrendered. Madali sila mag-surrender kung may trouble. Ang iba kagaya ni Joseph, kailangan more trembling. Kay more, kay dako ang pride. Pag small ang iyong mga pride, madali ka lang mag-turn. Ay naanak nga, dua ka tao. Same incident, different effect. Kaya sa brother nga din-story ko sa inyo, dalawa sila brother. Ang ila work? Expert sila magnakaw sa ship ng barko ba sa ginahan. Kinakadto mo sa paradise upon sa seaport, sa sea. May nagapark sa pantalan. Pinahigta na nagadaong. Magaling na sila magnakaw. So tayo nila siguro kung gabi kawato na nila ang mga tao sa ila lugar in that place suko masyado kay gintanuan batayan, expert masyado ang dalawang mga brother. Sang nasuko na sila, sabi nila, hulihin ba? Sang nahuli na sila dalawa. Suko kay kadugay mahuli.
Marami nang na-lost na sheep. Sabi nila, kailangan ang punishment kailangan strong kag masyado ka painful. Sabi na, pinang bakal na bagahon, imarka dito sa kanta, para nga maglakaw sila gani, makita. May ST. ST, meaning sheep, T. Sheep, T. Madito na ka. ST. Sang natapos na to, gimarkahan sila. Ang isa ka brother, siguro older brother, nasuko man siya. Suko ka mo, markahan nyo kong ST. Sa kasuko niya, nag-wild na gid siya. Wala tayong mga bata na rin nga kung mag-wild. Ano ko mo, mag-wild na gid? Kung di mo ganyanan, mag-wild. More mag-wild. Manglabay. Mautong iya brother. Sang ginmarkahan sa ST dito, kag gin-punish, ginbuyan, suko siya. Ginawa niyo sa akin, sige. More! Mag-disobey. More! Mag-ban. Nag-ban lang siya. Di siya nga, nag-ban. Pero isa yan, ang brother niya na isa, pag marka dito ST, sabi niya sa sarili, this is the turning point, I will change my life. But not here, kakilala ko nila. Alam, maghanap ako sa new place. So nagpunta sa doon, and in that place, she started a new life. Siguro with the help of God. Nag-change ayang life. So ang mga tao nga na-meet nila doon, bago, sino na siya man? Sino na may ST dito man? May ST kita. ST. Pag sabi ko na ST, sabi nila, yun ang mga babae sa ganyan. ST, sabi nila, I don't know kung sino ng tao nga na. But one thing is sure, sabi nila, may ST dito, tingnan mo iyang life. Ay, daw siya. So, sa iyayab, banto ang ST. Marka to sa sang pagpangawat sang sheep. But when he changed his life, nag-change ang meaning. May naana sa Revelation, God will give us a new stone and the meaning is different. Agaan ka sang ST dito, mag-change ka. Sabi siya, ano nang meaning isang ST man? Sa tao to, sa brother niya nga nagsuko, nag-become bad, very bad. Mauto sa shifting. Sa iya nga nag-change, itagaan isang bagong mga same. What I'm saying is that the same problem will have two different reactions. May naanad rin nga, isa ka incident, ang isa yan nag-change. Ang isa yan more na nag-wild. Siga ang mata. Suko pa. Pero may isa yan. So, change na ko. Mag-believe na ko right. Anong meaning? Why different? Sa puso, may degree da sang pride. Basta pride gani galing na kay Satan. Inatag na sa ilo. Pag-anak sa papa mo o mama mo galing siya kay Adam, inherit mo na. No. Pag malaki pagani ang pride, kailangan kagaya ni Jacob. So, brokenness is needed to cause us realize we are also broken in our spirit. Sinabi na sa Bible, no one is righteous, no not one, even one. But we will not play that. Next, the sacrifice of God are broken spirit and a broken and a contrite heart God will not despise. Ang illustration ko sa last Thursday, may sound na God the Father cannot just sit down and continue his work, what he is doing. May sound na will cause him to stand and will cause him to come near that sound.
Pag marinig niya na, puntahan niya ka. Sino na? Itong papa sa lost son, naalala no? Ang father sa lost son, palagi nagkakam ang older brother, lalo na pag mag-harvest. Kasi ang older brother, nag-work sa farm. Hindi siya ginutusan ng iya papa. Nag-decide lang siya. We have a farm. What will I do? I plant, harvest, present it to my father. But during the time na may problem, every time mag-present siya, Papa, na itong corn, harvest ko. Why? Ang papa niya busy. Busy tingin doon sa window. Hanggang ganyan. Hinahanap niya ang iyang son na nag-escape. So, pag dumating ang brother, Papa, may harvest ka? Pag dumating ang lost son, kita niya sa layo. Hindi lang siya kasi, dumating ka lang, hindi, takbo siya. Sabi sa Bible, the father ran. Hindi nagsabi nga ang father ran to meet the older brother presenting the harvest. Those are good things. I'm not saying that bad na siya. Good too, you may be saying, Father, I'm well. I'm not broken. I have big muscles. I'm handsome. Sabi sa papa, Pero pagtingin dito sa lost son, pagtingin niya, masado tingnan niya, ano to? Ano tong damit? Gisi. Mas-smell niya pa. Sa kalayo, mas-smell niya pa ang amoy. Takbo siya. Sigaw pa siya, Servant! Bring clothing. Pinalapitan niya, why? Ano to? Itong son, broken. How do we know nga broken? Nagluhod. Pagluhod niya, nag-abris sa iya baba. Hindi ka guys sa older brother na pagbaba sa baba. Papa, present ko sa imo. Guwapong harvest. Sabi niya, Papa, I am. Gintabunan na iya baba. Stop. Makulupes sa iyang sala. So, ang comparison dito, sa brokenness, God cannot despise. Hindi niya ka matiis. God cannot do like that. God cannot keep quiet when He hears a broken words from you. Takbo. Sabi, kami dito. May iba nga nag-story, nag-alak. Pag makarinig kita sa strong sound na hulog, boom! Tapos nasunod mo ang sound nga nag-ala! Pastay lang kita. Siguro talagang kita palumpan. Ang tundo. Ito ang brokenness sa God. Nangangailangan siya sa akin. So, ang meaning sa ito. Now, pagtingin mo sa mirror, I'm fine, I'm okay, I'm good, I'm blessed. No problem. You don't need God. But in your situation, when you are in pain and in trouble, in sickness, seeing your life, the troubles you are in, pag mag-pray ka sa God, He cannot despise you. Sabi ni Jesus, those who are whole doesn't need me, but they who are sick, I am a doctor. I came as a doctor in this world. People here, all, sabi sa Bible, all are sick. But pag sabi ka, I am healed, so I am well.
I am whole, so you are not needing God. Pag nag-uupo ka dyan, ang pakiramdam mo sa sarili mo. Spiritually speaking, sino ang maayat-ayat? Sino ang okay? Si Christopher, tupid na ba? Si Milky, gawal na ba? Ako. Paano? God doesn't need you. You need God, but God doesn't need you. He will not come to you. At kung na-realize mo, pagkakol si Christopher, tupid ka ako mo. Wala nila po ginapagalitan. God hears you. Kung i-accept mo, i-confess mo kung i-accept mo, kabad sa ako. May ang mga words mo ginagamit, palagi lang bad. Sa classroom, wala mo ginapraise, baka i-bad ko. Wala, di ko kaagi sa nakakan sa stage na taga-ilawagon ang pangalan. Ronaldo Paluga, first honor. Wala, di ko ba? So, pag gloomy and troubled and broken, when you confess that, God hears you as a will come. All ang reason na brokenness leads to blessedness. Ang blessed situation is when God meets you. So, who are those whom God will meet? Sino na sila? God will not, the doctor will not meet a healthy person. Kung wala ka sakit, kung wala ka aro, kung wala ka sanggol, nga nagailig, nagablood, the doctor is busy looking for patients who are sick. Kung ikaw sabi kaya, I am well, I am spiritually well, the doctor, Jesus Christ, will not pass you away. He will. Pakinggan niya kung sino itong mag-aiyak. Ginagay, masakit sa ngipin ko. May gabi ba nga hindi ka katulog? Kung atong mga magaling ngipin nga, stay so gali, full state. Hindi man ang masakit ng full state. Pero hambog ba? Hambog. May mga natinir kami sa Laguna, ang mga tao doon. Kasi ang water, kung sa taas bukid, mountain, ang water gina-flush down sa dalong. Ang water nga naiwan doon, wala na sang mga minerals, vitamins. So ang mga tao doon sa dalong, pag mag-inom sila, ang ilang mga teeth, weak na, eh wala sang vitamins at minerals. Pag mainom ka water, complete ba yan sa vitamins? Dami na dyan sang minerals nga. It makes your teeth strong. Ang mga people sa dalom sang pauwi sa school. Kung ordinary days, mag-meet ka sa ilang, good morning, maunsan, hindi mag-smile kay galit, umab na, tanan, inti na. Bakit kung may kasalan gani, sa time na invite sila sa kasal, mag-smile na sila, kay galit, wapo galit kay Pulse dito. Saan naman? Nangiging culture nila habit na pag may sira na ilang isa, ibot nila tanan kay sabi nila guwapo ba nga magbay sila sa dentista makabitan sa full sticker. Pantay pa po, pantay level ka na, hindi pa rin nagamaamo na. So pareho na sa sangrilo ang ilang ngipin, pareho sa sangrilo nga kung magdihi sila mag-go sa church, isabit ang aritos, isabit ang kulintas, isabit ang dilo, isabit pagit ang ngipin. So, guwapo. So, confident sila dali kay false. May nakakita nga false confidence. When we sit down, sa church, sabi natin, when Jesus comes, kalapitan dito sabi nga, well done, thou good and faithful servant. You are not a broken person. You are not a thief. You are not a liar. Marami ng feeling na ako kitang piliyon siyang God. No.
Sa first coming, Jesus comes on earth to seek and to save that which was lost. Hindi inang nagapiling, I'm fine, I am okay, I am standing clear. Ang purpose nga nagkari siya, the purpose why God comes is to seek those who have been troubled and those who are broken. So, takang kita, all are broken. God, for the purpose, come to meet you. So, mauna ang reason nga ang blessed person galing na sa brokenness. Hindi magiging blessed ang person kung hindi niya na-feel ang brokenness, because ang blessedness comes from God, and when the person in trouble meets God because of his trouble, he becomes a blessed person. Kanya? Tingnan mo sa mga. Inang broken nga person nga makarealize, confused po. Si Jacob, siyang hindi pa siya nakarealize. Siya gaplano pero hindi ba? Mundos ni. Until nga na-feel niya, that's not enough. It cannot pass. Mautong nga, nag-resell siya. Pag-resell niya, hindi niya bulian. Ang ibig sabihin nun, Jacob is saying, my way, talo. Kung ako magplano, talo. Kailangan, God should guide me. Lord, surrender ko. Ang kanta niya sa una, my way, ngayon, you, Lord, will lead me. Guide me. Mauna ang broken na person, mauna ang person nga nagsasabi, Lord, guide me. Sang pagising mo sa morning, kung confident ka ba? Morning, we have a class, we have a chapel, this I will do and do. Did you not say to the Lord, guide me today? Kung hindi mo ko guidean, kahit nakaupo ako sa chapel, matulog mo ko nagyapon. Useless man ang gyapon ang chapel time kay nakaupo nga ako present nga pero nakatilaw ko sila ba ng mata ko nang sa preaching, ang mata ko kabukat din kay sa klase namin sa college, nag-work ko sa morning, sa gabi nag-klase, ginagawa mo ng mata ko, silirugin mo. Sang mag-exam, hindi ko marikod. Gamata mo kung gamaan ko. Kung narinig ko siya, kinakatlawan nila ko, na classmate, wala, silirugin. If not for the Lord's guidance, masiro pa din. Your day will not be a fruitful day if you will not guide us all. Prayer natin. Kung broken ka, broken person, praise Lord, guide me. Kasi kung ako, ang akala ko, expert ako, ang hands ko okay, mag-work, mag-computer okay, mali pala. So, ikaw. Hindi man na sila nga siya, papasok siya. Pasok siya sa guide that with the Holy Spirit. So, what makes brokenness leads to blessedness, because that person will say, Lord, guide me. When the Lord meets you, He will bless you, and the impact is that the person prays for guidance. Atong kwan ba? Nakita ka mo siya sa Australia na bata sang pastor na wala sa kamay ng tiil. Kita nyo sa TV, kita nyo sa Facebook, gamo na siya. Kadami, kapamati ba? Sa church. Gala ka siya. Gabrit siya, nagaganyan-ganyan. Wala pa sa kamay. Sabi niya, naganak-nak daw sa door. Ganak-nak. Tapos pagbukas, giling sa puti. Sabi niya, what will I do? The problem is, you are the one opening the door. Let Jesus open the door of your heart. Kung may mag-knock-knock gani sa inyong puso,
Ano nang meaning sa inyo estudyante? May naganak-nak na. Sabi niya, paligarihin ka. May ganak-nak na ba? Na-prepare ka sa isa. Matchip na kapatid. Hindi kung i-open mo na, napatid. Bugbog ka sarado. Bugbog. Black eye ka. Failure ka pa. Sabi niya, anong gawin? You should not be the one who opens the door. You should not be the one who holds the key of your door. The door of your heart. Ibigay mo. Naka-accept ka na kay Jesus? Ibigay mo kay Jesus. Siya ma-decide mo sige, guide me, hindi ako. Lord, you guide me. You be the one to guide me. Okay. Binigay niya ang susi. Surrender, binigay. So next morning, nak-nak naman. Pag-hear niya sa nak-nak, binuksan niya naman, binugbog naman siya. Sumbong naman siya. The same. Why? I have given the key, finish. Why? Again. Kasi ikaw ang nag-open. Dapat pag binigay mo ang key kay Jesus, let Jesus open ang ibig sabihin, guide me, Lord. You should not be the one who opens the door. God will be the one to guide you. Anong kanta natin? Our hymn? His way with thee. Ang iyang way, ang imo. God will be the one to lead you in the way. Lead me all the way. Okay. Pagka next time, nak-nak-nak. Nak-nak-nak-nak-nak. Nahir niya. Naga-nak-nak-nak. Sabi niya kay Jesus, you open the door. Pag-open siyang door, na-meet niya si Jesus, na ay wrong number. Takbo na yun ang devil. When Jesus opens the door of your life, takbo. So, ang broken person, maunang person na nagsasabi, Lord, you guide me. I will not be the one to guide myself. Kung young people, kung young students, kung high school ka college, di ba mga papa ka mama, you do this. Sino mga bata na nag-grow, si isang papa ka mama, ako ba? Kasi kay G-boy, maluto, tatik, amo to siya. Ako ba? Ako nang time na si ako, ako ba? Ako. Pag mag-fail ganyan, ako ba? Paguluta ba? Pag umuya sa kutsilyo, napilat, ikaw na lang. Pag hindi ma-broken, pag hindi maano sa kutsilyo o masunog, kasi kung masunog ka dito, yun ka pa? Hindi na. Ano nang broken? Guide me. Ano ba? Make me. Ikaw gawa. Make me a cake. Ikaw ganito, your body is the one God will enter. Parang ka globe. Glove. Pasok ang Panginoon. He will be the one to guide you, to make you. But the most important, kagaya ni Jacob, ang person na broken, surrender. Parang nasa sang story ko nga atong tao nga nalunod. Kung malunod ka gani sa swimming pool, kagakuha ko hindi mag-jump dahil kung mag-save sa inyo. Kulat ta. Naula na nagagiwa. Very easy ang word. Kung ang tao surrender na ko. Madalit lang. Kaya kabandira man na sa puti. Tama na sa Manila, Subo. May nag-aaway ko ba? Kaya may lupa dito, gintistaran sa mga poor people. Gusto nila nga gamiton. Ay naana mga poor na kastador. So may mga guba sa bahay, laban. Pag wala gani sang surrender ka, anyo. Pero kung may mag-surrender na. Sweet lang. So ang brokenness leads to surrender that makes the person blessed.
ganit ni surrender. Kasi ako ganit na ako na si sabi sang Galatians 2:20, I live, yet not I, but Christ lives in me. Surrender na ko. Wala akong magawa kahit kung ako failure palagi, wrong. So manami nga maka-experience ka sa wrong, brokenness, broken. Then you will surrender. Atong lost son, kung wala ko gin-permit sa isang papa niya, nag-access sa television, pa, nag-aipod na sa ako, ang akong share ba, ang akong part, my part, kung yung brother natin na, dalawa sa isa sa akin. Kaon ko ba, malakaw ko sa malayo, separate na ko sa imo. Nakastand na ko, kan ako. So, ang papa ko sabi, no. Can you read that? Ang papa sabi, no. Wala, gi-permit. Wala mo sa no. Ibig sa, ang meaning sa to, ang papa sabi, kabay pa maka-experience ka sang brokenness para mag-surrender ka. Sang naglakaw na siya, siguro kung gipunggan niya to, no, stop, stay ka lang, palagi ng ganyan. Hindi maka-learn. So, kung i-permit ka, ito na sa labas, ito na sa money and pray. Akala yan makamanage siya sa iya money. Panggasto siya, pamakal. Marami siya sa friends. Naubos ng pira niya. Doon, sang wala na siya money. Wala na siya ibintang arilo. Nagbulintas, wala na imti na. Wala na siya kaunon, wala na siya friends. Broken. Ang pinakalala nga brokenness, ang food sang pig, pareho na sa iyo. Pareho na ta. Pig, listen kita food. So na-realize niya ba? Doon sa bahay, ang mga servants doon, pinakanubo ng mga tao, servants doon, nagkakain sang delicious food sa table. No, it's not good for me. I will stand. Surrender. Ang papa, kung wala nag-permit siya kung makalakaw siya, kung maka-experience, our God who will not permit us brokenness, we will never end ourselves, ako. Lagi kang ako. So, maka-experience kita sa brokenness. God permits brokenness in our life so that we will come to a realization, shaking up. Sabi sang bata to sa morning, ang lost son ba? Ito mo po. Ang baboy nagkakaon. Brokenness. Ang mata niya nagsiga. Ang prayer ko sana dito sa DMI, na nag-eskwela kita, makarealize kita na listen, we are not dependent on ourselves. And that our prayer is, Lord, guide me. Masiro ko sa test ba kung hindi ko mag-pray sa imo. Lord, guide me. And Lord, not only guide me, make me inside. Change my heart. Make me. God can start a new life and a new work. Magiging beautiful ang life. Pari ka sa Cairo na wala na sa hope, beautiful promise of living a beautiful life. But when she made the decision of joining with Mama Naumay to Bethlehem, there, blessed life are just waiting for person who accepts their brokenness. Bankrupt ka, zero ka din. God likes that. Tapos ka, hindi ko zero ha, 90 ko. Sabi sa hanggang siya, so kung zero ka, He will come to you to meet your life. So, this morning, God wants to meet each one of us. Gusto niya i-meet ka. Maibang nga matagal na gin-meet. But our life should be, pag na-meet ka na, Lord, guide me. Lord, make me. Lord, I surrender my life. Ikaw na. Kasi kung ako, failure ako. Magplano ko, zero palagi ang plan. Sa plan ko business,
maputo. Maplan ko mag-asawa, failure. Magplan ko mag-graduate, hindi ko ka-graduate. Yan nagkatulong estudyante, nag-graduate, gawa mo na, oh. So kung iiwan, if we will leave it all to the Lord, brokenness is a gateway. Gate na siya to a life of blessedness. Paano na? Mauna ang difference ang other na school. Ang difference ang DMI sa other na school, wala pa yung sila. At ang ini, importante, mahal pa na sa math of physics. Because it deals with the heart and our conditions in life. Shall we pray? Sa guys, please, shall we stand and pray? We will end the school year. We are about to end the school year. Kung whatever else, kung magtaas ka, marami kang nalaman sa other subjects, math, physics, English, all of that. But we are majoring in spiritual things. That we are to surrender our life to the Lord. When we are in the hands of God, we can do something for Him. And God wants to use our life for His glory. That's the purpose. So kung may school na ganito, yes, we are teaching math, science, English, and all of that. Teaching you how to survive mga TESDA subjects, mga courses. But the most important and the basic is that we yield our broken heart to Him. He will mend us and give us a beautiful future. So we pray. Heavenly Father, we thank You